We have a child in a way we hold on, and when he is old, he will not depart from it. Luke chapter 2, verse 52, Batang Disikulo. At sa next kong pagmumulayan po natin, ay makikita po kung paano po pinilang ng mga tao ang kanilang mga anak upang itanong ang kanyang mga pagkain ng pagkain. Ang tanong po, nilalapit po ba ang inyong mga anak sa Panginoon? Stand straight. At katulad po ng sinabi ng Panginoon po, inaayaan niyo po bang lumalit ang inyong mga anak sa ating ng Panginoon? Ako po, bilang isang batang miyembro po sa ating church, minsan po nagdadalawang isip po ako kung sisimba po ako. Dahil po minsan, natagal po ako. Pero dahil po para sa ating pong Panginoon, kahit po tinatagal po ako, magsisimba pa rin po ako. At sa labas ng teksto po, bakit natin ba kayang basbasan ni Jesus at mga bata? Ano nga po ba ang dahil nito? Sa ating pong tema ngayong umagang ito, na bata mo po, kayo po. Nalalaman po natin na hindi po kayo magtatagpupay kung wala po sa puso natin ng Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, pinapaalala po sa atin ng Panginoon, pagbabata po tayo, pag-alaan o kasadal, ay kailangan nilalangin po natin ang Diyos sa bawat ginagawa po natin. May tatlong bagay po na naisiguro sa atin ng Diyos. Yung na po, pagpuri. Paano po ba tayo magpuri sa Panginoon? At kailan po ba tayo dapat magpuri sa Diyos? Ang pagpupuri po sa Diyos ay isang sagrado o banal na gawain. Ibig sabihin po, dapat nakatukas tayo sa Diyos kapag magpupuri tayo. Hindi po sa madali o kapwa, at lalong hindi rin po sa ganyan tulad ng cellphone. Nais kong ipanalin ng teksto ito na sa tuwing pupupuri o sumasang tayo sa Diyos, wala po tayong ibang iisipin kung isip ang Diyos lamang. Wala po pala tayong ibang gagawin kundi makinig sa kanyang mga salita. Kaya sa lahat po ng mga ito, dapat po pala natin maunawaan na nasasama-sama po tayo upang maupo, pumahilig at buksan ang ating mga kapagal at isipan para maunawaan po natin ang mga salita. Ang tanong po, inuunawaan po ba natin ang kanyang mga salita? Natitigil po ba tayo ng maayos? Nakakawas po ba tayo sa tuwing nasa iupo tayo? Mga magulang at mga kapatid, kung tunay po tayong nagpupuri sa Diyos, at kapag dumalalo po tayo, dapat po ay may ayusan kung ako sa ating sarili. Bakit po ba laging sinasabi ni Pastor na isuot ninyo ang pinakamagandang sarili kapag nagpapagsigaw? Dahil po pala, kakaroon tayo sa Diyos. Dahil sa simpleng para po, na pagbibiis natin ng maayos, ay pagbibigay na po iyon ng pagpupuri sa Diyos. Mas hindi po pala natin pinahanda ang ating po mga puso at isip. Kasi po, ang sabi sa Biblia, ibigin po natin ang Diyos ng buong puso. Ang dalawa po, manalangin. Ang tanong po, ano ang panalangin? At kailan po ba tayo dapat manalangin? Para po sa amin, ang panalangin ay isang gawa ng mga usap po natin sa Panginoon. Para magpasalamat, may problema at marami pang iba. At nagagawa ko po manalangin sa pagpapalingin, bago natulog at bago lumahan. Ang panalangin ko ay isang ugnayan kung saan pinakausa po natin ng Diyos upang mapanatili ang ating relasyon at magkikipalanin po tayo sa Kanya. Ang tanong ko, pinapanalangin po ba natin ang ating mga anak? O tinuturuan po natin sila kung paano manalangin? Kung may mga magulang po kami magtutulog, panalangin po. Ang
bawat bata ay lagi ng pag-usap sa kaluan. Katulad po ang nangyari kay Samuel sa templo. Pinag-usap po siya ng Diyos na si Yahweh. Di po ba sa simula ay hindi gumalang ni Samuel kung sino ang kumakausap sa kanya? Kahit mga bata para ng po kami, ay makakaya na po namin kung paano kausapin ng tama ang Diyos. Kung itutulog niyo po ito sa amin, at magiging mabuti sa nagbawa mo kayo, ang panalangin ko, kahit anong oras, kahit saan, pwede po tayo mag-pray, bago matulog, bago kumain, bago mag-isap, bago kumain, at kahit anong po ay ginagawa natin. Maaari po natin kausapin ng Diyos. Basta naroon po yung puso na pagkumbaga, kung magtotoo, kung hindi tatananin ng galing, kung may pasalamat at kung may mananampalataya. Pangatlo po at pangmuli. Pagpuri. Ano po ba ang pangatlo po at pangmuli? Paglingkod. Ano po ba ang paglingkod? At paano po ba ang tamang paglingkod? Ang paglilingkod po ay isang pribilehiyo, isang gawain na hindi po para sa atin. Isang gawain ito na hindi yung tutuloy sa Kristo. Kundi isang gawain para may kakilala sa Kristo sa pamayaon natin. At tanong po, handa po ba ang lahat ng maglingkod? Sinasabi ko sa Kawikaan o Proverbs chapter 22 verse 6, ituturo sa bata ang gaang bata ng nangaral, at hanggang sa paglapit, di na ito malilimutan. Katulad na lang ito ay araw na ito. Kung hindi niyo po kami tuturuan, gawagayan, hindi po namin malalaman na ituturo na lang ang paglilingkod. Tawa ko, bilang kayo ay mga magulang, mga kuya at ate, inaasahan po natin na kayo po ang pagtuturo sa amin ng tawang paglilingkod. Nawa kami mabulit na nabawa po kayo sa amin. Natin lagi pong pinag-screen ang mga workers po natin na gusto ng pananampalataya ng bawat isa. At para sa lahat po na lang ng mga bata, kabataan, at mga magulang, ay mag-ikot po tayo ng kata sa Panginoon. Nawa po, sanayin po natin hindi lang po sa salita, kundi sa kilos po may gawa po. Kasi po, hindi naman po ibigay sa atin kung hindi po natin kaya. Sabi nga po sa kasilatan, pagkasabi po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, nagagabayan po tayo at ibigyan ang kapasalan tayo ng Diyos ang upang ipagabay tayo. Ang saan po sa mga pag-iikot po at nag-iikot po ang bawat bata, bawat miyembro. Huwag po sana silang mabawalan. Huwag po sana pigilan ang oportunidad yung nagkakaroon po ng Diyos. So, tulungan po natin sila, lalo na po ang ating pong magagawa. Dahil kahit makaramas po kami, ay kaya po namin. Kung tayo po ay nagkakasama, nagkakasa, isang pananampalataya. Kaya kung po natin ang higit ng Diyos, sa puso at buhay ng bawat isa. Pagbulit sa Diyos, sa ngalan po ng Ama,